Wala'y suko ang pugmao, di matungkad. Kanunay kabamo, dili mausad. Ang katahong sa presensya mo, nanaunang lingon. Pandaan ka, Diyos sa tanan, dahil kunin mong mahalan. Dahil kunin ka, dahil kunin ka. Balaan ka, Diyos sa tanan, dahil kunin mong mahalan. Dahil kunin ka, dahil kunin ka. Balaan ka, Diyos sa tanan, dahil kunin mong mahalan. Dahil kunin ka, dahil kunin ka. Balaan ka, Diyos sa tanan, dahil kunin ka. Balaan ka, Diyos sa tanan, dahil kunin ka. Dahil kunin ka. Dahil kunin ka. Oh, si Karen na si Ginoo, Lord, Amahan, mga langit mo, salamat, O God, sa paghatag ng mga kaibigan mo, makatapok, Lord,
aron sa pagpaghimaya o pasidugog sa mga ngalan mo, Lord. Salamat, Lord. Nakaduol ni, nakadain, nakasimba, niya kami mo, Lord. Kami ngayong katawan din sa Spring sa una. Ngirin right now, salamat kayo Diyos sa lain na sa na kailunan na dungan mi nga magtuon, dungan mi nga magsaw sa pangaturan sa mga pulo mo na. May ang pag-ampo nga imo kaming kaluyan, imo kaming grasyahan na makatkon mi, makapanghingaon ang tagsa-tagsa mga spirituhan ng mga kinabuhi ni ang haniunan. Ang focus ito balang Espiritu manood kay Lord, magapamuhat ng tanan ng balang Espiritu may ang magtutudlo, may ang magkatabang ang balang Espiritu modus na ni anamo ugan. Gampo ko nga doon na nyo kay personal Lord, pinasahid na papakikstorya, instruction, pagpandog, pagpainugdog, pagkasik, pagbago ng mabuhaton ng Diyos. Nagi sa ulo, may kapulo mo. Ubalitang niyo God, isa nga akong magaling ko, ako ito'y mahimo kumaka. Lord, kabusulang ko na instrumento, kapag Lord, kung sa inyong kaluhin grasya, gumita ko nga adunay kaalam, kahibalo, ugahong, gikan sa inyong balang Espiritu. Malahigon ka, malimig ang pagsugod, ito rin matapos, and once again, Lord, kung wala ka, huwag imimahin mo, amo ng gamita, diyan kanin mo. Malahigon mo yung ngalan ng Diyos. Kusang sa may kadaugan, kalampusan, tanan lumog himaya, ang tayo pagsimba, pasalamat ang tanan, Lord, hindi mo naman Lord, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Well, kita tanan, nakailan natin ni Carlos Lulo. Amen? O, wala, siguro yung kailan nakit, kailan isa tayo dito. Nag-distribute ko sa Carlos Lulo. Kailan natin ni Carlos Lulo karoon na nahimo na siya gold medalist. And not just one, but 2 golds ang iyang nakuha sa Paris Olympic. Here's the thing, before sa wala pa siya makadaog, wata kailan niya. Kailan mo niya? Wata kailan. Ngunit mas pilado pa siya kaysa sa upang mga athlete. Ang mga athlete, wali ta kailan sa upang, kinsa na upang mga athlete niya. Kung may babay rin taon, tapos pa rin, kita kailan, siya na pamilhan. Wala ta kailan. But again, winning a double gold in Olympic changes everything sa iyang identity. Kaya gitawag po siya Golden Boy. Mga na isang title na gingan siya. From an ordinary athlete to a super famous athlete. Ilag doon na kayo sa Pilipinas, even sa gawas. Ito imagine, double gold yung nakuha. And I believe this is the same reality nato nga naa na diha ni Kristo. Before mga makasasaka, nag-ung-ung sa kalaglagan, sa impyerno ang mga kinabuhi tungod sa itong mga makasasaka. Karon, katawhan na kas Ginoo. Tungod sa kumplito nga sakripisyo ni Kristo dito sa krus, pinagi sa kong pagtuo diyan. Before, sa wala katagya sa Ginoo atong direksyon padung sa impyerno. Karon na naa sa Ginoo atong direksyon padung sa langit. Amen? And again, ang Ginoo minitrabaho wala. And musugod man tawag sa dili, mao na niya atong bagong identity diya sa Ginoo. This is not just an ordinary identity. Tungod kang Diyos mismo, pinaagi siyang bugtong anak mo'y ni trabaho ni alam nato na mga makasasang alam sa kaniyaan sa imanan. And mo na ni ang reality sa tagsa-tagsa na to. Karon kung ito, misalin na ni Ginoong Kristo, imong landing after his life, langit. Unless kuha ka mo ito, misalin ni Ginoong Jesus. Amen? Nagtukalan din si Pedro.
So, dili ka magdugay, ako ning giluhat ng pagtuon, which is last part sa itong pagtuon sa chapter 3 of the book of Galatians. And this afternoon, ako ning giluhat ng pagtuon, the believer's identity in faith of Christ. The believer's identity in faith of Christ. Galatians chapter 3, verse 26 to 29. So this time, kung yan yung matagusan natin, mamarog ka. And kung wala may Bible, tanawa lang nyo sa screen. Maklaro na? Maklaro na. Sa itong basahon, Galatians chapter 3, verse 26 to 29, and kanang translation, dili na pareha sa itong Cebuano na translation. Kanang translation, lahi na siya, mas global siya sa original na translation. Sa itong basahon, verse 26 to 29, it says, kay kamong tanan, mga anak na sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kamong tanan nga nabautismuhan diha kang Kristo, gibistihan ang inyong pagalingon diha kang Kristo. Walay Hudiyo ni Grigo, o libo ni gawasnon, lalaki ni babae, kay kamong tanan usa diha kang Kristo Jesus. Kung kamo iya kang Kristo, nagpasabot nga kamo mga kaliwat ni Abraham o mga manununod sumala sa saan. Magapanglingkod ang Igsoon, magapanalangin ang Ginoo siyang tulong. Well, this afternoon na nata sa last part sa chapter 3 of the book of Galatians. But before that, mag-jump ani nga pagtuon so verse 26 to verse 29, mutanaw tanaw na to kadali ang gamay lang nga review sa chapter 3 from verse 1 to verse 25. Here's a quick review sa Galatians 3 verse 1 to 25. So, din sa Galatians chapter 3, una na itong natunan, we talk about faith. And we talk about faith that it's all about faith, not the works of the law. Verse 1 to verse 5, ang argument ni Paul, ang gitudlo ni Paul nga ang pagpakabaton sa kaluwasan, ang pagpakabaton sa Espiritu, ang pagpakasinati sa gahom sa Diyos, dili na maapil ni mo pinagig pagtukan ng balawon. Maapila na ni mo pinagis pagtukan. Pinaagi lamang sa pagtukan. And explain na ni Paul nga pagtuo lang ang kinahanglan. Huwag na ilain pa. Dili na dugangan, pagtuman sa balawon, kung dili mubutang ng kas, pagtuo ni mo, diya sa Diyos, diya kang Ginoong Jesus. And verses 6 to 14, nipadayon si Paul siyang argument about faith, and we talk about blessing in faith through Abraham. And again, ipadayon si Paul siyang pagkanudlo din nga even Abraham, si Abraham na mo'y pinakakaliwatan niya sa mga Israelite, wala siya mutuman ng balaod aron ma-avail niya ang pagkamatarong gikan sa Diyos. Dito naman siya sa Diyos, niya gihimo siya matarong. And because of that, sa iyang pagtuo niya sa Ginoo, giingnan siya sa Diyos, nalanginan ko ikaw, mahimo kang panalangin sa tanang kanasuran. And to make a long story short, we all know nga si Abraham namatay o ang nag-fulfill na mahimong panalangin sa tanang kanasuran ang iyang kaliwat. And that is the Lord Jesus Christ. And again, explain ni Paul na si Abraham walay laing ibuhat, nituo lamang siya sa Diyos. Amen? I-hammer down ni Paul din nga, it's all about faith.
dili law, dili balaod. So, ipadayon si Paul in verses 15 to 25. And this time, ang iyong isgutan is about the law. We talk about the law, and that law is just a means for God's future promise. And kung nakainundo mo for last 2 Sundays, itong isgutan first na ang law, dili siya makakancel sa promise sa Diyos. Ang promise sa Diyos is ang kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo. Dili makapaggang ang balaod kaya ang Diyos, once na musaad siya, iya din ng tumanon. Nakuha? And another thing, ang tutudlo ni Paul din in verses 15 to 25, that the law is just an instrument. Mo'y mag-reveal sa kusa, and ang law is just a tutor nga mag-reveal sa kusa, o mo'y mugahid nato paduol sa manuluwa sa kusa. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Faith and law. And again, this afternoon, atong padayon nun pagtuon ang last part sa chapter 3. And naanata sa verse 26 to 29 na ang i-point out naman ni Paul din is about the identity sa mga Kristohanon. Diya silang pagtuo ni Kristo. And by the way, din sa verse 26 and to verse 29, gi-point out ni Paul ang mga taga-Galacia nga tungod sa inyong pagtuo, mga anak ng Muslim, and etc. Mo niya gi-reveal ni Paul tungod kaya mga taga-Galacia, nalimbungan sila sa mga Judaizers nga nagtudlo nga kumutuman sila sa balaod, maluwas sila. And gi-point ni Paul din nga pinaagi lamang sa pagtuo ang tao makapatunog kaluwasan. So, dili ka magdugay na itulo ka identity nga gisgutan si Paul, and here are the 3 identities na maangkol nato through faith in Christ. Nga gi-point ni Paul nga ni verses 26 to 29. First na identity is that in Christ we are sons of God. Mga anak na tas Ginoo. Verses 26 to 27. Second is, in Christ, we are all one. Usa na lang. Amen? Wala na Hudiyo, Grego, Ulipon, Gawasnon, babae o lalaki sa mata sa Diyos, usa na lang. And lastly, in Christ, we are descendants and heirs. Descendants ta ni Abraham, o mga manununod ta sa saad, which is verse 29. Again, maunay identity sa usa ka tawo nga nituo misalig ni Ginoong Hesus. Anak siya sa Dios, usa na lang siya sa mata sa Dios, uban sa mga kaigsunan niya, kanya kaliwat siya ni Abraham o manununod sa saad. So, mujang ta sa first identity. And here is the first identity. In Christ, we are sons of God. Verse 26 to verse 27. It says, kay kamong tanan, mga anak na sa Dios, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kamong tanan nga nabautismuhan diha kang Kristo, gibistihan ang iyong kagalingon diha kang Kristo. So ngani makita nato nga gi-address ni Pablo nga ni nga tanan nga nituo kang Ginoong Hesus anak na sa Dios. Kung iya gining maisugon nga expose na ni aron makasabot ang mga taga-Galacia nga pagtuo lamang ang gikinahanglan sa tao aron mahimong anak sa Dios. Aron makabaton og kaluwasan ug dili ang pagtuman sa balaod. Again, kung nakainumdo mo, ang pagtulunan mo sa mga Judaizers na mo'y nagwali sa mga taga-Galacia is that aron ang tao maluwas, dili daw siya kinahanglan mutuo lang ni Ginoong Hesus, kundi mutuman sa Diyos balaod. In other words, mutuo ka ni Ginoong Hesus plus balaod.
mo na pagtulunan sa mga Judaizers. Apan ang pagtulunan ni Pablo is that dili na kinahanglan pa ang balawod aron ang tao maluwas kung dili muto musalig lamang siya ni Ginoong Hesus nga mga anak sa Dios aron siya maluwas, aron siya mahimong anak sa Dios. Kay kumplito naman ang sakripisyo ni Ginoong Kristo. So again, ang tanan na mituon ni Ginoong Hesus, ingon si Pablo nga ni Saman, anak na sa Ginoo. Amen. And again, this is a reality nga kinahanglan ta nga magpasalamat ng Dios. Makadungog ko sa mga kapistuhan ng ordinaryo na kayo nila na i-mention nga anak sa Ginoo. Ordinaryo na kayo nga itawag. But then again, ako personally, for me, ang itang magpapasalamat ko sa Diyos, ani, na matawag na tang anak sa Ginoo. And first and foremost, dili tanga yan ang mga title. Amen? Inumdum ko before, bago kung nagustuhan ko na tawag na ko, anak sa Ginoo, manimbaw kung malibo. Doon sa mga anak ko sa Ginoo na for 9 years, adik na ko. And tawag mo lang anak sa Ginoo. For pila ka mga years, di ko kadawat ka ng reality, but by and by, usap ka na ko sa post Ginoo, hindi. Dili ang tao, ibig sabihin sa may naghimo na itong anak sa Ginoo ang Diyos, pinaagi ni Ginoong Hesus. Again, dili ka ngayon ang title, gikan sa Diyos. Kaya again, mga makasasaka, huwag ang angay sa katang makasasa, tawag anak sa Diyos. No, ang angay sa makasasa, na impyerno. Kaya sa wala pa sa Ginoo mo o ginatong kahinta na tubangan sa Diyos mga makasasaka, o paingon ka sa impyerno. Iwan ang pong sa Ginoo, patay ka sa Espiritu tungkol sa itong pagka, makasasaka. Ulipon ka sa sak tungkol sa itong pagka, makasasaka. Gikapungtan ka sa Diyos tungkol sa atong pagkamakasasa. Kaaway ka sa Diyos tungkol sa atong pagkamakasasa. Nalayo ka sa imaya sa Diyos tungkol sa atong pagkamakasasa. Tungkol sa atong pagkamakasasa, kamatayin ang bayad. Both physical and spiritual. Mga mga matay kita. And dili lang mamatay, madugta ng nawasa, even ang atong spiritual ng babae. Mamatay po. In other words, maimpirno, walay Kristo sa kinabuhi. Pagbisan o inunan niya itong kahintang tungkol sa bugmag kaloy, grasya sa Diyos. Bisan mga makasasaka, yatagan ka niya sa inyong itong anak. Amen? Kung makuna sa Ginoong Hesus araw mamatay, kung nabahin sa itong mga sa, banaw, sa itong mga araw na makampon sa kinabuhi, wala ka tapos sa pagkamaayuha. Dili lang kay Ginera, ingon ba ni Pablo na yung mga anak na tas ng mga. Pero mga buong malipay. Amen. Kailangan mo tawag anak si Hawa. And by the way, ako lang naroon na ito din na ang tanang mito, misalin mo Ginoong Kristo, gitawag ko anak si Ginoo. At angay na itong ibaluan na dili tanan anak si Ginoo. Tanan binuhat sa Ginoo, pero dili tanan anak sa Ginoo. Amen? Ang anak sa Ginoo katulang nito o kinasingkasing ni Ginoong Hesus as His Lord and Savior. Gani, naging ng pong sa Ginoo na si Satanas na po sa iyang anak. Kung may anak ang Ginoo, na po sa iyang anak po. John chapter 8, wala na lang ibutan na, ako lang i-mention dito na to. John chapter 8, verse 44, i-mention na to. Yang anak, Satanas, itong mga bakakon. Kung siya ang amahan sa tanang bakakon, si Satan. 1 John chapter 3, verse 7 to 10. Another nga timaila sa anak si Yawa, tao nga nang minabuhi sa sak. Bakakon, kung tao nga nang minabuhi sa sak, anak na si Yawa.
Muna mayon ko dili tanan anak sa Ginoo kay naay anak ko lang yawa ng anak niya mga bakakon kung nang inabuhin sa sama. So niya ikukutan na before ka mag-jump sa verse 26 to verse 27, before ni nato i-expose it, ang kinsa kahakang anak sa iyong nanaw. Ikaw na naglilingkod diya, kang kinsa kahakang anak. Ang Ginoo na si anak, katong itong misalig ni Ginoo sa Kristo. Ang yawa na po si anak ko, katong mga bakakon, katong nang inabuhi sa mga tanak ko yun. Kang kinsa kahakang anak sa iyong nanaw. Sa yawa, sa Ginoo. Ginoo sa akin. Anak ko sa Ginoo, teka, ikaw rin dito ba? Again, this is clear sa buong sa Ginoo. Laro kayo sa buong sa Ginoo. Manang, susiha yun. Hain ka ng grupo. Sa side sa Ginoo, sa side sa yawa. Amen? So, dito ta sa context, verse 26. Ngayon din sa verse 26, kay kamong tanan mga anak na sa Dios, pinaagi sa pagtukang Kristo Jesus. Iyon din kay kamong tanan, kanang word na kamong, sa English translation, that is a pronoun, you, kamong or you. Gimension ni Paul 4 times. So verse 26, verse 27, 28, 29, you. Ang i-addressa ni Paul din sa mga taga-Galasya. Amen? Taga-Galasya. Importante ni aron makaibaw ta kinsay i-addressa ni Paul ni kamo or you. In other words, mga Kristohanon sa Galasya. Ay gipoint ni Pablo nila tungod kay niya. Gipoint ni Paul na kamong tanan mga anak na sa Dios. Gipoint ni Paul. Kaya again, nidawat ug sila og lain nga pagtulunan mo nang ngani gipoint sila ni Pablo aron makasabot sila nga anak na sila sa Ginoo tungod silang pagtuo ni Ginoo sa Kristo. Dili kay nahimo silang anak sa Ginoo tungod kay nagtuman sila sa balawd. Dili anak na sila sa Ginoo tungod kay nituo sila kang Ginoong Hesus. Mo ni gipoint ni Pablo, kamong tanan mga anak na mo sa Dios tungod sa iyong pagtuo kang Kristo Jesus. And take note niya, ang linya or ang linya or phrase din nga mga anak sa Ginoo or mga anak sa Dios or sa English translation sons of God is a focused emphasis. Nang buot pasabot mao gyud ni ang gusto nga ipasabot ni Pablo nila sa mga taga-Galasya nga indeed anak sila sa Ginoo. Sa pag-mention ni Paul nga mga anak mo sa Ginoo, kusganon nga nag-address si Paul sa mga taga-Galasya, hey, anak mo sa Ginoo tungod sa iyong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Mga anak sila sa Ginoo dili tungod sa balawd, dili pinaagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesus. Wala na addition. Amen? And by the way, importante ni masabtan nato nga ang pagkaanak sa Dios. Again, maangkon lang ni pinagis pagtuo. Dili pinagis pagtuman sa balawd, dili sa pagpamimbrog simbahan. Dili pinagig pagtuman ng mga tulumanon, dili pinagig paghatag kung siya tumahatag para sa simbahan, pag-apil og ministry, ni dili gani pinagig pag-apil og Bible study, kung dili pinaaging lamang sa atong pagtuo kang Ginoong Hesus. Anak kas Ginoo. John chapter 1 verse 12 to 13. It says, apan kadtong midawat og misalig kaniya
gihatagan niya sa katungod nga mahimong sa mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot niya. Ang Dios mismo mo naghimo kanila ng iyang mga anak. O isama nga Dios. Ang Dios mo ay naghimo kanila nga midawat mituon ni Ginoong Jesucristo nga mahimong anak. Walay nagdikta sa amahan nga himuha akong anak, himuha na siyang anak. No, ang amahan mismo pinagi siyang anak. Mo'y naghimong anak sa mga linuwas, sa mga nitoong misalig ni Ginoong Jesus. Galasya Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod sa 7, it says, Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, Jesus Christ, gipanganak sa tawhanong inaanog na ginabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni atong nailalom sa balaod. Ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios aron sa pagpailan na kamo iyang mga anak niya. Gipadala sa Dios ang Espiritu siyang anak nganti sa itong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipong kundi anak na ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaniyo sa tanan nga anak kaniya. Sa diyang nito, misalig na rin ng Kristo ang balaang Espiritu, which is dimension ni Espiritu ni Kristo, ibutang sa Diyos sa atong mga kasing-kasing. Ug mo na inunda nga makasangpit na sa mga nga amahan. Amahan ko. Amen? And that is something trabaho sa Ginoo gihatag na mahimayaw na preview nato nga mga makasasama matawag kag anak sa Ginoo. So niya, ito ang misalig ni Ginoong Jesus, anak na sa Diyos. Amen. Amen? Lumihan yung tapat, anak na sa Ginoo. Anak na sa Ginoo. Anak sa Ginoo. Amen? Ayay ka o ang anak sa Ginoo. Tungod kay dili ka mo'y nag-title na sa mga malingon ang Diyos mismo. Mo'y nag-title na hindi mo nga may mo ang anak sa Ginoo tungod siyang anak na sa Ginoo sa Kristo. So, ibalik daw please. Verse 27. Yeah, verse 27. Gino din kamong tanan nga nabautismuhan diha kang Kristo. Gibistihan ang iyong kagaling diha kang Kristo. Lalo ko'y gamay nga pasabot na ito din ang punong nabautismuhan or baptize sa English translation. Nag-mention ni Pablo nga ni is dealing ni bautismo sa tubig. Amen? Kung dili, bautismo ni sa kamatayon o pagkabanaw ni Kristo. In other words, ni ambita, tungkol sa itong pagtuod yan ni Ginoong Jesucristo, ni ambita siyang kamatayon o pagkabanaw. Pinagi sa pagtuon na ito kang Kristo, may ambit kita sa maong kamatayon o pagabanaw ni Kristo, pinagi sa atong pagtuon ni Kristo sa maong bautismo, gibistihan kita kang Kristo. Batay, tumasama balik. Kamong tanan na bautismuhan niya sa tubig? Yeah. Kamong tanan na nabautismuhan niya kang Kristo. Dili tubig. In other words, ang point niya, niambita sa kamatayon pagkabanaw ni Ginoong Jesucristo. Namatay ta uban ni Kristo, nabanaw ta uban ni Kristo. Amen? E gingon din nabautismuhan diha kang Kristo, batay, gibistihan ang iyong kagalingon diha kang gisaninaan ta. We are clothed in Christ. Mo nang sa mata sa Dios tungod sa itong pagtuod, dili na kita may makita kung dili si Kristo na. Amen? Kaya kung kita, impirno kita. Amen? Dili na kita kung dili si Kristo na. And aron mas maklaro ni nato, tanawon Roma Kapitulo 6,
Oh. Verse 3 to 5. Romans chapter 6, verse 3 to 5. It says, wala ba kamo masayod nga sa kadaghan sa nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus gibautismuhan ngadto siya kamatayon? In other words, we are baptized or sa lain nga term, nakig-ambitas kamatayon ni Ginoong Kristo. Not literally but spiritually. Verse 4, unya gilubong na kita, gilubong na kita. Uban kaniya kang Ginoong Kristo pinagi sa bautismo ngadto sa kamatayon. Kini na itabo aron nga sama kang Kristo nga gibanlaw gikan sa mga patay pinagi sa himaya samahan aron usab kita mahimong makalakaw sa kabag-uhan sa kinabuhi. Kay kung kita naiusa uban kaniya sama sa kamatayon, kita usab naiusa uban sa iyang pagkabanhaw. Wala man ta muuban ni Ginoong Kristo nga nalansang sa krus literally. Wala man ta muuban niya literally nga yatos lubnganan, but more on metaphorically or spiritually ni ambitani. Tungod kay kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Kristo mao to'y simbolo kadaugan sa tanang mga makasasama na bayran nato mga sa pinagi siya ng matayon o nakabatot ng bagong kinabuhi. Pinagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Amen? And not just this, gingon dito sa verse 27, nasutuban ta. We are clothed, gibistihan ta, diha ni Kristo. So again, ang tanang nito ni Ginoong Jesus, mga anak na sa Diyos, kung nahimo silang anak sa Diyos tungod sa kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Jesus din, kini sila nakaambit o nabistihan niya ang Kristo. Yeah. Nahimo ta anak sa Diyos, dili lang yun kay mituo ta, o dili humanta mituo, niambit kita sa kamatayon o pagkabanhaw ni Ginoong Kristo. Kanya nasuluban, nabistihan ka kang Kristo, mo nang sa mata sa Diyos, dili na kita mo makita. Si Kristo na, mo nang gitawag na nga, anak sa Diyos. Amen? So, yeah, I don't know kung nakailan mo, kasi kailan din ni Judy Santa Maria. Kailan yung mga sinero, makatan mo na ba? Kung mo kailan, mag-ibis ko. Kailan ka? And recently, nabalita nga na siya'y bagong salida and sa place nga ilang gisutingan, kakita siyang papi. Nabalita na sa social media, papi nga asphalt. And to make a long story short, gi-adapt niya ang mga papi nga asphalt as her very own papi. And right now, ang papi is part na sa iyang kinabuhi o sa iyang small Ford family. Ang tinuod lang, wala tayo kalainan sa maong papi. Na din, ang tinuod, matagpusan na ito, mga kilomita na sa loob. Amen? Gihimo na niya nga party siya, pamilya, pinagi siya bugtong anak na sa Ginoong Kristo. Ingon ang po sa Ginoong Ephesians chapter 1, before the foundation of the world, He chose us. Gipili ko niya. Ang word na chose na to, gikan sa daghan, naghandpik din siya intentionally. Naay gilabyan, naay wala niya pilia, pero naghandpik din siya before the foundation of the world. Nako na to? Ephesians chapter 1. Niya, dili na ang iyong piligon sa Ginoo. Dili ta angay himoong part sa family sa Ginoo. Dili ta angay tawgon nga anak sa Ginoo. Nuwat mga makasasama. Amen? Ang pagtungod sa kaluoy, gugma, ug grasya sa Dios, mahimo kang parte sa pamilya. Mahimo kang anak sa Ginoo. Mahimo kang katawan sa Ginoo. Walang karon mga anak na sa Ginoo dili kay tungod kay ngayon ta o
or maayo ta, o suraan ta, o natin, kaya kung dili, ikaluhingan, kasyahan, atas, Ginoo, lagi siya ng Panginoon Jesus. So niya, here's our first identity. In Christ, we are sons of God. Kung ito, isalig na ka ni Ginoong Jesus, anak na ka sa Diyos. And wala may makausap anak ng kamatuoran. Kung ka na ang kamatuoran, gikan karon hangtod na lang sa kamatuoran. Amen? And that's the first identity. And here's the second identity. In Christ, we're all one. Verse 28. Itong masawag. Walay Hudiyo ni Grigo, ulipon ni gawas nun. Babay, lalaki ni babay, kay kamong tanan usa. Diha ang Kristo Jesus. Usa na lang ta. First, in race, Hudiyo ni Grigo. Usa na lang ta in rank, ulipon ni gawasnon. Usa na lang ta in gender, lalaki ni babae. Amen? Inyara. So, nalang gamay na expound na ni manong na-mention ni Paul na usa na lang Hudiyo or Greek, usa na lang slave or gawasnon, usa na lang lalaki or babae. Sa may context ani nga tayo sa panahon ni Paul. Sa panahon ni Paul, ang mga Hudiyo, mga garati sila ng mga tao. Ang mga Hudiyo, i-claim sila na sila hindi anak sa Ginoo. Sila hindi pinili ng katawan, balaan ng katawan, iya sa Diyos ng katawan tungod kang Abraham. Ang mga Grigo or mga dili Hudiyo or mga hintil sama nato, watay labot sa kasabutan sa Diyos, dili ta mga pinili, dili ta katawan sa Diyos, mga hugaw ta. And that's it, mga makasasata, mga impirnohono ta ingnan ato kahintag. Amen? And iklaro ni Paul nga ni na diha Jesus Christ usa na lang ta. Mahudiyo man ka o dili Hudiyo man ka o Grigo, sa mata sa Dios wala nay distinction ato, usa na lang ta. Amen? Nga nitong misalig ka ni Ginoong Jesucristo, Hudiyo man ka o dili Hudiyo, usa na lang ta sa mata sa Dios. Dili duha ka katawan, usa na lang. Amen? Another dili in rank, ulipon o gawasnon. Well, sa panahon ni Paul, luoy gani mga slaves or gani mga ulipon. Actually, may mga tao sa unang panahon, kung na sila ikaon, kung hindi sila makaon, ilang ibalik kayo, ilang kabalingon. Araw lang yung naa sila makaon. Pero, ang consequence, may mo silang slave. So, another thing is, gani mga gawasnon is, kasagaran nila na ang hindi sila kaya sila panahon. Matangluoy ka sa unang panahon, mga slaves. Umalto kang dekado sa una na itako kay tangkal niyang suda ng tao. Baligya. Amen? Baligya. Nindot yung mga kasing-kasing mga Kristohan sa unang panahon. Ilang buhaton is, umalto silang tiyagihan na may baligya ng mga slaves. Ilang buhaton is palito nila. Ito nila, dapo nila, papuyo nila sa simbahan, sira nila kain sa Ginoo, ayun niya, ayun katawan sa Ginoo. Yung anak, i-treat nila as parihag nila dili kay ulipon. I-treat nila na gawas nun, dili kay ulipon. Inana ang mga Kristohan nun sa unang panahon. And mo po na itabo ni Paul o ni Philemon o Onesimus. Nakasa mo sa story in the New Testament. The book of Philemon, ang book of Philemon is a letter intentionally ni Philemon. Niya si Philemon, na siya sulugo, na siya slave, ang nga Onesimus. Kaya gini si Onesimus, ingon pa sa mga Bible scholar, nangawan daw ni ngadto kang Philemon, kidato ni Philemon, usap ni sa mga leader sa church sa Colossus, isibat ni siya, niadto sa Rome, iya nasaan siya ngadto kang Paul. Kaya naitabo, tuloy ka lang story short, tabot siya na ni Paul, nasira siya sa gospel, ito, nitawad siya ni Ginoong Jesucristo. Motong naitabo, paano naitabo? Iswatan siya,
Isuwatan ni Paul si Philemon, ang gisugo padagsuwat si Onesimus. And by the way, sa unang panahon, kung slave ka, nawikas ka sa iyong master, ang konsekwensya na patay. Naka na to? Patay. So, ang naitabo, ang sud sa sulat is niya si Paul na ayaw na niya siya i-treat nga as slave, i-treat na niya siya as a brother, i-treat na niya siya nga igsoon mo diyan ni Kristo. Make a long story short, nabalik niya si Onesimus sa simbahan, nabalik siya ni Philemon, dili na siya slave, ulit gawas na siya. Nang balik na din in rank, ulipon man o gawas mo sa matas Ginoo, usan lang ta. Walay dividing wall, walay distinction. Amen? In gender. Well, sa context sa ilang panahon, what they believe ng mga babae sa unang panahon ng Paul. Even sa mga Hudiyo. Ang naay kanang ang respected na silang panahon mga lalaki yun. Lalaki yun. And i-explain ni Paul ni ang lalaki yung babae, kung nilabaw nyo. Kung gustuhan mo na ka, mga anak ng sinong nako na to. Although wala na magkuha sa gitulo sa puso ng malusabit, pagdilagin, sa unang panahon ng lang po, luwi dito mga babae. Daw, walay katungod, and anay katungod mga lalaki ra. And deklaro ni Paul ni lalaki babae, matas ginuusan na ta. Usa na lang ta. And ang punong usa, yun kay kamungtanan usa, diha kang Kristo, ang punong usa or one, is a contrast emphasis na ang pasabot ana, walay lain, ni bisag kinsa nga nag-iusa ng mga tawaan na sa mata sa Dios, si Kristo lamang. Amen? Si Kristo lamang ang nakahimong pag-iusa ani mga tawaan na sa mata sa Dios. Amen? Sa mata sa Diyos. Mo nang kita nga naa din usanan ta sa mata sa Ginoo. Usa ta kalawas, usa ta kakatawhan, ang mata usa na to, maski unsa pa atong status kinabuhi sa mata sa Ginoo, usa kita. At the end of the day, pauli ito langit mga magsuon ng tanong sa Ginoo. Amen? Wala na babae lalaki na to, at mga bagong laminyo, ikantos langit, dili na maminyo na to. Amen? Naba na to? Igsoon na tanan to. Mga magsoon na tanan Ginoo sa Kristo. Kung Kristohanon kayo, yung Papa, Kristohanon ni Kanto, inigabot na to, dili na kamutang Papa, igsoon ko sa Ginoo. Amen? Mga magsoon na ta. Wala na babae, lalaki, wala na gender na to, usan na ta to sa gingharian sa Ginoo. Istorya, from John Perkins. Si John Perkins o si Vera May, mga alagad din sila sa Ginoo nga naghimo sila ministry, ang mga silang ministry, Voice of Calvary. Kaya ang tumong silang ministries, maghimo silang clinic aron makatabang sila sa mga masakitong sa ilang community for free. So, make the long story short, nakatukod sila clinic, but suddenly na ay nahitabo nga naguba kayo ng clinic, walang gamay na clinic. So, ang nahitabo, naglong sila nga makakita sila lain na clinic, nagtukod na po na ito nakita po. So, ang nahitabo na ay clinic nga nasira, kaya ang lalaki, ang nagdala sa clinic, namatay man, pero ang clinic, ibaligya lamang para magamit as a clinic na gyapon. So nito po, ipalit nila, but to their surprise, pagpalit nila, pagtanaw na sa clinic, pag-abri na, kung ano lang yawi, gabrihan nila, pag-abri na sa clinic, na ay wall ang tunga. There is a pikas, mga negro, para sa mga negro lang, and there is pikas para lang sa mga puti. Dili pwede dito mga puti, musul sa mga negro, dili po pwede mga negro, musul sa mga puti. And si Vera May nag-uol siya, how come nga na ani? So nag-desire siya, gigamit nila ang facility as a clinic,
Nagbayan-bay, disturbo yung kasing-kasing nga na atong wall, liwat, guba niyang wall. Guba niyang wall kay as a Christians, wala na may division sa mata sa Ginoo, usan lang ka sa mata sa Ginoo. And ang nahitabo, nag-remind niya in Ephesians chapter 2, verse 14 to 16 nga, between sa mga Hudiyo, dili mga Hudiyo, wala na dili na mo iglayin sa mata sa Ginoo. Dili na mo iglayin ng mga katawan, usa na lang mo. Usa na lang mo sa mata sa Ginoo. And mo ni ang nahitabo nilang John M. Perkins o Vera May. So kung ang 1 Corinthians chapter 12, Kira. It says, verse 10, sige, kira. To 13, it says, si Kristo sama sa kalawas nga may daghang bahin. Bisan mo nagalain-lain ang mga bahin niini, usar gyapon kini ka lawas. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili, ang uban mga Ulipon, ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa kalawas pinagi sa gyapong espiritu o kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Usa na lang. Hudiyo, dili Hudiyo, usa na lang atubangan sa Dios. Usa na lang ka sa Dios. Colosas Kapitulo 3, versikulo 11. It says, tungod nini wala na Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon kay si Kristo mo tanan o kana sa tanan. In other words, mo'y naghiusa na itong tanan. Efeso Kapitulo 2, 13 to 18. Uli mo, klaro na. Ingon din verse 13, apan karon naiusa na kamo kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahituon na pinagi sa dugo ni Kristo ang gipoint ni Pablo ni mga hintil sama nato nga makaduol na ta ni Kristo pinagi sa dugo. Verse 14, kay si Kristo gayud mo ang atong pakigday or peace. Gihimo niya mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga usa na lamang katawhan. Pinagi siya kamatayan, giguba niyang paril sa panagbingkil na nag-ulang kanila. Gihimo niyang may pili ang balawod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasubuan, ang mga kalabdaan nini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawan. O sa inyong makabot ang pakigdait. Pinaagi siya kamatayon sa krus, kamatayon ni Ginoong Kristo. Giusa kita niya diha sa usa ka lawas o gipasiguli ngadto sa Dios kung sa imo niya na gitapos nga ang pagdinungtanay. Verse 17 to 18. Busa miani si Kristo gisamya ang mahibalita sa pakigdait alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios o sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo makaduol sa maan diha sa usa ka espiritu. In other words, usa na lang. Amen? We are all one in Christ. Amen. Again, same reality sa akong panahon karon. Dato ka o pobre sa mata sa Ginoo, gusto alam sa mata sa Ginoo, usa na lang ka. Kung wa kay grado or na kay grado, gustuhan mo sa mata sa Ginoo, usa rin gyapon mo. Kung negosyante ka o dili ka negosyante, niya gustuhan mo sa mata sa Ginoo, usa rin mo. Daghan pa ang tanan tubangan sa Dios, usa na lamang katong sa pagtuon diha ni Ginoong Hesus. Pansubok kayo nga pamalantuon niya, kailangan makasabutan ni. And mo ni sa mao ng mag-uol ko, magtanaw, una-una pa. Pansubok kayo nga pamalantuon nga nahagihapon ni barrier even inside the church. Ugani among the community of Christians na barrier
na wall nga di niya ang dato ra po ng magkupad. Di ba? Gustuhan nun. Dato ra po ng magkupad. Pobre ra po ng magkupad. Nagyan mo ng inferior o superior attitude. Imbis ang attitude kay magsuo na diya sa Ginoo or usa na diya ni Kristo niya nagpasikatay, nagpahambugay, nagpagabuhay. Amen? And another thing, naapay mga attitude sa uban niya ang context ng mga alagad na po sa Ginoo. Nga imbis ang ngayon pagtagad ang tanan, ang tagdon, so po kay pamanagdungan ang tagdon, karon katuro po na'y mahatang nila or na'y mabalos ka nila. Nasun masuko o magunahon na ani ng mga alagad sa Ginoo na mga na-encounter na nasa ng pangalagad sa Ginoo na di matukoy mo start kung walay dili mo ato mga ministries kung walay dunol. Ito yung suot ng ministry mo wawin ko ang naging. Kung walang pag-abot ako sa laya, wawin ko sa kong mauna ngayon ng anak. First time na kong dawat ko, nakadawat ko ka na mo feeling, namurog akong kamong kiwa ko kasuway. Wala akong anak. Tungod kay ang akong pangalan is for the Lord. Yung anak. And again, i-allow lang ko aning na term, maglagod ko magunahon na yung anak ng lagad. Mga lagad for the sake of anak. Ako na to. Ang pinagaghan ko, nailan ng anak. Dilimat ko rin ng ministry, tungod kay walay hatag, ay dali kami hatag. Again, sitya na kayo. Usa na lang ta diha sa Dios tungod ni Ginoong Hesus. Ug ang angay usa lang ta atong pagbati sa matag usa. Ingon nga usa na lang ta tumangan sa Dios ug gani magsugod libra diha sa Dios. At the end of the day, mag-abot gyud sa binislay niya sa langit. Amen? Magdungan ka magsiba, mag-guide, imaya sa maluluwas na pag-inom sa anak na sa Ginoo, usa na lang kadiya sa Ginoo. There's the third point. In Christ, we are descendants and heirs. Mga kaliwat na ta ni Abraham ug manunod sa saan. Verse 29 says, kung kamo iya kang Kristo, nagpasabot ng kamo mga kaliwat ni Abraham. O mga manunod sumala sa saad. Niya, kaliwat na ni Abraham, bumikan sa to, pagtuo. Manunod na sa saad sa Diyos, sa kaluwasan. Amen? Maunay point ni Paul ya. Kaliwat na ta, manununod. Lain mo kayo na dili ka kaliwat niya, mayroon ka nga manununod ka. Wala may manununod na dili kaliwat, di ba? Amen? Nako na to. Masuko ng kaliwat nga mayroon ka manununod niya, dili ka kaliwat. Patay ka ng mga kaliwat, gani yuta lang. Nako na to. But my point is, ihimo gid ang kaliwat sa Dios. Abraham, ihimo ta manunod sa saan. And imani, ang first na isaaral sa Ginoo si Abraham. Amen? Kini nga saan, ma-fulfill ni Jesus Christ and ma-fulfill ko rin nato after this life. Romans chapter 4 verse 13 to 14 and John 16 to 17. It says,
Gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kini mong sad dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundi dili tungod kay mituo siya o gihimo matarong sa Dios. Mituo siya, gihimo siya matarong sa Dios. Kay kung ihatag ngadto sa mga tawo nga nagtuman sa balaod ang mga gisaad sa Dios, walay kapuslanan ng pagtuo o kawang lang ang saad sa Diyos. Verse 16 to verse 17 it says, busa ang saad, madawat pinasikat sa pagtuo, aron maangkon yung ginimo nga grasa sa Diyos alam sa tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundi ni adtong nagtuo sa mga Abraham. Kay si Abraham ang spirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa gihimo sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa nadawat ni Abraham ang saad niya at ubangan sa Dios nga gituuhan niya. Ang Dios na nagbandaw sa mga patay ug nagmugna sa tanan nga wala kaniadto. Si Abraham nahimong amahan sa tanang kanasuran ug siya ang amahan, spiritualong amahan natong tanan. Yang nagdawat binyang saad sa Diyos. Dili pinaging pagtuman ng balag, dili pinagi sa pagtuo. Galatia Kapitulo 3, 6 ug 7. It says, mao kini ang giingon sa kasulatan, mahitungod kang Abraham. Mituo siya sa Dios, ug tungod sa pagtuo, gidawat siya sa Dios ingon nga matarong. Busa at ngay kamong masayad nga mga tao nga may pagtuo mong matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Itong mga tao nga may pagtuo mo itinod anay nga kaliwat ni Abraham. Mo nang kita nga nituo ni Ginoong Kristo kaliwat ni Abraham. Nawa na yung kilid, liwat mo ng Abraham. Sara man niya Hindi man ni Bro, Sara man. And I think, kini nga, dimension ni Paul din na ni connection sa Ginoo ni Jesus Christ sa kinabuhi ni Zacchaeus. Anong dumos kinabuhi ni Zacchaeus? Luke chapter 19 verse 9, it says, si Jesus Christ, umanga na himaman si Zacchaeus, umanga ni confess si Zacchaeus, si Jesus Christ. Si Jesus, yung kanya, karong adlaw miyabot ang kaluwasan. Niining balaya kay kining tawana kaliwat usab ni Abraham. Amen? Tungod nga ano man? Tungod kay Zacchaeus, ito ugod ni Ginoong Kristo. Amen? Ngayon po siya kaliwat ni Abraham. Although, physically, kaliwat, kadugo, probably, Hudiyo ni si Zacchaeus, but again, ang point din ni, abot ang kaluwasan, hindi na siya kaliwat siya ni Abraham. So, supposed probably si Zacchaeus, hindi lang probably, sure din na si Zacchaeus, ito ni Ginoong Kristo, nagdawat ng kaluwasan, and you mentioned Ginoong Kristo na kaliwat siya ni Abraham. So niya, ang tanan nga ito ni Ginoong Jesus, nahimong kaliwat ni Abraham, dili lang kay kaliwat, dili nahimong sa mga manununod sa saan. Mga mga kaluwasan sa Diyos pinaagi ni Kristo. Kaliwat na ni Abraham, manunod ka sa saan sa Diyos. And ato nang naangkon pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Jesus. So niya ang tulo ka identity nga atong naangkon pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesus. Again, in Christ, we are sons of God, anak na ta sa Ginoo. Amen? Manang ingnan nimong tapat, anak na ta sa Ginoo. Anak na ta sa Ginoo. Second is, in Christ, we are all one. Usa na lang ta diha sa Ginoo. Dili Kristo at masyadura, Kristo na Jesus Christ, ha? Ikatulo, identity we have through faith in Christ. In Christ, we are descendants and heirs.
kaliwatan ni Abraham, yung manunod sa there's a quick application para nato ang pagtuon so. Number 1, alang sa mga wala pa diyan ni Kristo, dili pa anak ni Kristo, wala pa ningusan diyan ni Kristo, dili pa kaliwat ni Abraham, dili pa manunod sa saad sa Dios, ni imong buhaton aron mahimo kang anak sa Dios. Repent and believe the Lord Jesus Christ. Mao na yung ginahanglan aron mahimo kang anak sa Dios, aron mahiusa ka sa katawan sa Dios, kung mahimo kang kaliwat ni Abraham ug manununod sa saad sa Dios. You have to repent and believe in the Lord Jesus Christ. Mao na agda sa Dios sa mga tao nga wala kay Kristo sa ilang ginabuhi. Musuli sa ug tuod sa ligi sa Ginoong Kristo sa imong kinabuhi. And kining application, kining tulo na naibili is para ni nato ang mga magtutuon ni Ginoong Kristo. Yeah. Walk as sons of God. Amen? Maglakaw ta or manginabuhi ta ingon na anak sa Ginoo. Ini anak ka sa Ginoo, hindi kabos-kabos, anak ko siya wa mo. Amen? Dili po taguan ang sungay, gawas, patubuo sa buong sungay na po. Dili ang anak, manginabuhi ito ta anak sa Ginoo. Amen. 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 Ikatulo, live. Walk as sons of God. Katulo, live as one with other Christians. So, nauna na ito ay hindi mo kumukuha na nila fellowship, makigalubilo kay murag ang kay na sila yata or sa baka bus na kay na sila. No, dili unta na to mindset mga magsuot na sa mga. Kung nana yung mga mindset nakasak at ubangan sa inyo. Amen? Dili unta yung anak. Why superior, inferior mga mindset. Wala kay barrier, spiritual barrier. Mga magsuot na sa inyo. Amen. Again, at the end of the day, ang atong nagdinganan, lagi makita dito diyan ngadto. Amen? And lagi sa diyan yung ngadto. Kalain. Ito kasi oy, nakakas gino. Magtagal mo. Dili tayo nanak, hindi pala. Kung sa atong kinabuhi sa Ginoo, kung sa atong i-claim, reflect na. Amen? Actually, kung yung anak ka din imo lang expose kung kinsa dito. Amen? Imo lang expose kung kinsa dito. Yung si Pastor Mel, magbalik tayo dito sa social media. Sugit-sugit po sa kasi atong gustong ipagawas. Imo lang expose kung imo lang kinsa dito. Nafa ko. Wala pa lang yung i-post for i-post lang yung dili, i-post lang for i-reason. Most of the time, yung dili mo pag-uling, hindi mo lang ipakita na yung anak nila. Lastly, live by faith while looking forward to the promise of God. Abraham, ang inabuhis pagtuo, ay nilawag siya sa Ginoo. Yung nani yung tato pag ginabuhin sa pagto look forward to that rock sa sakit sa Ginoo natin. Mga mom, kasal. Again, si Carlos Yolo, karon itawag na siya ng Pilipinas o Golden Boy. Golden Boy. Tungkol sa double gold na nakuha sa gymnastics. And kanina, reality na naabot niya sa iyong kinabuhi right now, ay tilo niya, mutatak na niya sa history sa Pilipinas. 50 years from now, may nunduman niya po siya. Nanaay, usa, kabatan mo lagi. Naanay iyon. Nakakuha double gold sa gymnastics. May nunduman lang ito na itong nakakuha ng bronze, o sa baka may nunduman din yapon.
nakatatag na niya sa history nga ni sa Pinas. And ang na-achieve niya sa Olympic, it changes a lot siya identity nga dili na siya basta-basta na din lahin ng pag-ila sa tao nila. Before, kung mo nga athlete karon Olympian na gid. Olympic gold medalist na. Lahin na ang pag-ila sa tao niya, bisan sa estado, ug ang pagpanginabuhi karon as an Olympic gold medalist. There's a reality. Mao-mao po ni mo kung nako igsoon. Anito misaling ni Jesus. Yeah, sa mata sa tao ni kalibutan na ordinary ra ta. Amen? Ordinary ra kita sa tatay. Kaya lang ni, pero anak ni Ginoo. Amen. Amen? Nako na to. Sa mata ni kalibutan na ordinary ra ka, pero sa mata sa Dios lahi na katungod ni Kristo na imong Dios manluluwas. Kaya sa mata sa Dios niya, iya na kang anak. Sa mata sa Dios, iya na kang katawhan. O hiniusan na ka nga katawhan sa gingarian. Sa mata sa Dios, manunod ka sa lisan sa Dios ni Kristo na mao ang kinabuhi walay katapusan. O wala ni makausab niya ang kamaturan kay katang kamaturan hangtod na sa kamaturan. Si Carlos Yulo, nakatawad siya double gold. Amen? Na siya'y condo unit worth 32 million. 32 million, di ba? Yan, na pa siya'y sakyanan. Di ba? Millions ang iyang na-receive as incentives and rewards plus lifetime offers and etc. Si Carlos Yulo na siya double gold. Kita na atay streets of gold. Amen? Amen. Puro mong gaduhan mo. Ingon ang Bible, atong puy-an nga langit, yung heavens and yung earth, walay sama ang mahinayaw. Ang dalan nga ito, lunsay bulawan, streets of gold. Amen. Si Carlos Yulo na siya condo unit worth 32 million. Yun ang po sa Ginoo natay sa mansions. Amen. Dili niya tikatik tinuon ni. Muna yung Ginoo sa Kristo. Ngayon sa Ginoo sa Kristo, salig ka mo sa aman, salig usap ka na mo sa balay sa akong aman, at dunay sa King James Version, there are many what? Mansions. Kung kung ato, pag-andang o dapit, alang kaninyo, sa makandang o dapit, bubalik ko. Galus, wakon kaniya, ang mga nagsalig na kaniya. Carlos Yulo, millions ang iyang na-receive as incentives and rewards plus lifetime offers and etc. Pero niya, kung nadaw, dili millions, dili lifetime offers kung nadaw, lifetime niya. To be with the Lord now and forever. Amen? Wala ni mulabaw ni ana nga offer sa Dios na ang ko na nimo nimong ibutang ng pagsalig Ginoong Jesus. Anak as Ginoo usa nakakatawagan sa Dios. Kaliwat manunod sa saan sa Dios. Wala siguro ang yun ang imo nang ibutan yung pagtubog sa aling Ginoong Jesus kay mas labaw pa siya sa bahandi na ika-offer ng kalibutan. Kay siya mawagid ang pinakabahandi na gihatag sa Dios na mahal alam nimo nako mga pasasa aron ta makapatulog ka pasiluan ko kinabuhi mo. Sa ito pakpatan niyo sa
Lord, salamat sa mga butang mo, Lord, giyan pa this afternoon through your word, O God. Indeed, it's all by faith and not by the works of the law, O God. And by faith, your sons, God, by faith, we are all one, and by faith, we are descendants and heirs, O God. And ang po kung ini na identity, dili kami nakasulat ng sinupulo ko kami, Lord, reflect ni sa mga pagpanginabuhi, O God, ang mga inabuhi ni na nagtamod sa mga katuyuan, pagbubutkon mo, Diyos, ni inyong kinabuhi. Ang po ko nga, Lord, while niya amin yung kinabuhi, nahimayan mo ka ng kinabuhi, na imong lumas, gikan sa pagkamakasasa, at sa pagkawalaan ng kinabuhi. Ayun si Pedro, ang tarong na ayun na si Maria mo ka. Tumog na si mga anak sa Ginoong Hesus. Nagampo ko ang ganan ng ipaabot sa pulong this afternoon ko. Lord, mag-remind na mo God kung sa'y among identity na mo. Kung sa'y sakto na kinabuhi na aming Panginoon as this new identity na anagod sa tagsa-tagsa na makakinabuhi sa mga diba pinaagod ni Jesus. Lord, ang buko nga tanan ng ipabot dito mo labay kawang mo. Wala nila yung ulian sa nampasido mo pagkay pagsibag pasalamat. Ikaw lang ang Ginoo sa pangalan ng Jesus. Amen. Ipapakan mo so. Kaya ito kalusin natin last song.